Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong nangyaring bangayan sa Senate hearing kung saan sinasabi ni Senator Rapi Tulfo na may korupsyon dito sa ginagawang pag-surrender ng mga rebelding Moro. Pero bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, baka pwedeng pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala namang pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, pag-usapan po natin ito. Sinasabi kasi nila rito na inaakusahan daw ni Senator Rapi Tulfo itong si Secretary Galvez na ito'y corrupt. Pero ang sinasabi dito ni Senator Rapi Tulfo, merong korupsyon sa hanay nitong sa grupo or sa mga sa nasasakupan ni Secretary Galvez. Gawa ng hindi nagmamatch yung data nila dun sa mga surrenderies tsaka dun sa turn over ng mga firearms. So ito, panoorin po natin. Do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nagsolik, Yun, nililiwanag lang naman ni Senator Rapi Tulfo na hindi si Secretary Galvez ang sinasabihin niyang corrupt. Ang sinasabi niya doon sa organization nila, merong korupsyon. Especially yung mga nasa baba. Kasi hindi naman nakokontrol yan ng mga nasa taas. Hindi naman nila nakikita yan. Hindi naman nila nababantayan yan ng 24/7. Kaya nga sinasabi ni Rapi Tulfo, hindi kayo yung corrupt. Ang corrupt dyan yung mga nasa baba. Yung organization yung may korupsyon. Pero tinitake kasi ni Secretary Galvez na yung parang siya yung tinutukoy na corrupt dito ni Senator Rapi Tulfo. Kaya nga nililiwanag ni Senator Rapi Tulfo, di ba, na I'm not saying that you are corrupt. Ang sinasabi niya yung organization or maybe may mga taong nasa baba. Kaya nga nililiwanag niya, pero si Secretary Galvez masyadong defensive at tinitake niya as personal na siya yung sinasabihan ni Senator Rapi Tulfo na corrupt. So tuloy po natin. sabi ka ikaw ay combatant. Di ba combatant meaning meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your Honor, the categories of the firearms is not only individual firearms. We have also cruiser weapons. That cruiser weapons, meron po yung mga 5 o 6 po yung tao na... Then sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo cruiser weapon, kung ano pa mga weapon. Kasama... So ito kasi nangyayari niyan. For every surrenderies, binabayaran niya ng gobyerno through DSWD na 100,000 per surrenderies. So, ang nangyayari, ang data ng itong ni Secretary Galvez, 26,000 ang sumurrender na rebelding Moro, pero ang sinurrender na baril is 4,000 lang. Kung titingnan mo, napakalaki kasi ng discrepancy na sa 26,000 na nag-surrender is 4,000 lang yung firearms. So, may mga nagsasabi, kahit naman sinong tanungin mo, na pwede namang palabasin lang na ito, ngari, isang ordinaryong Moro na naglalakad-lakad lang dyan, pwede yan yung dinadampot-dampot lang nila para sabihin, isusurrender nilang tao nila. Pero hindi talaga yun yung nangyayari. Ngayon, sinasabi nga nila dito, sabi ni Senator Rapi Tulfo, paano nangyari yun? Sinasabi niyo yung mga sumurrender is combatant. Ito yung mga fighter talaga, yung nakikipagbakbakan. So, kung 26,000 na combatant o yung fighter nila sumurrender, so dapat nasa 26,000 din yung firearms na sinurrender. Pero ang nangyari, 4,000 lang yung sinurrender. Ngayon, ang depensa nito ni Secretary Galvez, may mga tao kasi daw doon, ang baril daw is ang hawak niya is 5. Kung titingnan niyo, parang ang layo yata ng paliwanag niya. Di ba? Kahit kung 5 ang hawak ng isang surrenderies, so dapat didikit man lang doon sa 26,000 na sumurrender. Pero ang layo pa rin eh. So parang parang ginagawa niya rito, pinalalabas niya yung mga sumurrender is walang hawak na baril. Kumbaga nanghihiram lang doon sa mga ibang fighter. Diba? Parang napakalaking kalokohan na ikaw, combatant ka, fighter ka, warrior ka ng rebelding Moro, wala kang sariling baril.
paglalaban kayo, manghihiram ka muna sa mga kasamahan mo. Di ba? Parang napakalaking kalokohan. Ito yung tinutumbok dito ni Rapi Tulfo na paano nangyaring 26,000 yung sumurrender, is 4,000 lang yung baril na sinurrender ang nakuha. So, napakalaking halaga nga naman yung nilabas ng gobyerno para sa mga surrenderies, pero parang nangyayari niyan, may mga nakukuha siyang info na hindi talaga nakukuha. Or yun nga, may pinalalabas lang silang tao na kunyari parte yun ng kanilang organization ng Rebelding Moro. Na siyempre, 100,000 yun, pwedeng dumampot lang yung Rebelding Moro, sabihin niya, ikaw, liga rito, kailangan mo ng pera. So, na-render ka, sabihin mo, member ka ng MNLF. Ngayon, pag nakuha mo yung pera, hati tayo. So, meron ng korupsyon. Diba? Pwede rin naman yung sinasabi nga ni Rapi Tulfo na sa organization mismo ni Secretary Galvez, yung mga nasa baba, sila yung nangangalap ng kunyari ng Rebelding Moro para lang masabing mismo render. At kinakausap na lang itong mga nadampot nila at sasabihin, bibigyan ka namin ng pera, sabihin mo, Rebelding Moro ka, hindi ka na maikukulong, bagkus babayaran ka pa ng gobyerno. So, nangyayari, merong korupsyon. Pero ito nga si Secretary Galvez, masyadong defensive na sinasabi niya na walang korupsyon sa kanyang organization. Maniniwala ka ba? Especially dito sa Pilipinas, na may isang organization na walang korupsyon. Diba? Kay Pangulong Duterte nga lang, diba? Mahigpit na yun, pero hindi niya naubos ang korupsyon. Mas lalo pa ngayon sa administrasyon na ito, nasasabihin mong walang corrupt sa organization mo. So, napakalaking kalokohan po yung sinasabi ni Secretary Galvez na walang korupsyon sa kanyang hanay. So, tuloy po natin. Dapat din. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka, I don't care. I'm talking on behalf of the taong bayan. Kasi ito yung gusto ko kay Senator Rapi Tulfo. Matapang. Pinaninindigan niya kung ano yung sinabi niya. Which is totoo naman. Kahit naman sino tanungin mong ordinaryong Pilipino, sasabihin niya merong korupsyon dyan. Hindi pwedeng wala. Kahit yung pinakamaliit na organization sa gobyerno natin, meron pa rin. Di po ba? Ngayon, doon mo lang itali mo pa lang doon eh. Di ba? Sa discrepancy pa lang, napakalaki na. 26,000 na sumurrender. Biro mo, pag binayaran ng gobyerno yan, 100,000 per person. I-times mo na lang yung 26,000 sa 100,000 pesos. So, billion of pesos na yung nilabas na dyan ng gobyerno through DSWD. So, pera ng taong bayan yung ginamit. Tapos, ang makukuha baril lang is 4,000. Ang i-reason mo, yung mga combatant na, yung mga warrior na walang sariling baril, nanghihiram lang. Kaya, kaya ganun lang yung baril na nakuha sa kanila. Pero kapag nakikipaglaban yung mga Rebelding Moro na yan, is nakikipagsabayan sa gobyerno, ibig sabihin, kaya na lang tapatan yung armas ng gobyerno. Kung baril sa baril lang, huwag natin isama yung mga kanyon, yung aeroplano, helicopter, baril sa baril lang. So, natatapatan nila. Kaya nga, merong ganyang programa ang gobyerno na balik programa na yan, loob sa gobyerno, binabayaran pa. Pero ang nangyayari, yun nga, napupunta sa korupsyon, nagagamit sa korupsyon. So talagang yung korupsyon sa Pilipinas is parang sindikato na, nangyayari parang legal na sindikato kasi nga walang sumisita. Kaya nga meron tayong Senator Rapi Tulfo na mag-isip parang street smart to, kumbaga napipredict niya na kagaya ng mag-isip na to ng mga kagaya natin mga simpleng mamamayan na talagang merong korupsyon. Diba? Lang naman eh. Napaka-konting logic lang ang gagamitin mo. 26,000 surrenderies, 4,000 lang ang baril na nakuha. Di po ba? Ganyang katapang si Senator Rapi Tulfo at pinaninindigan niya kung yung nakuha niya information para lang maituwid itong maling pamamalakad nitong organization ni Secretary Galvez. Nga kasi very clear ng discrepancy dahil kung hindi po talaga kung wala po talagang korupsyon dito, sana nagmamatch tong numbers. Hindi po nagmamatch at saka isa pa, dapat nag-imbestiga na kayo dati pa. Pinaliwanag nyo sa amin
yung discrepancy? Ano nangyari? Yun lang po yun eh. Your Honors, Kasi we're talking of hundreds. Yun naman pala. Kumbaga na ano na sila diyan nasita na sila. Pero dumating na naman sa ganitong sitwasyon na may hearing sila at tinatanong bakit ganong kalaki discrepancy, wala silang masagot. Anong gusto mong isipin itong specialist ni Senator Rapi Tulfo na okay lang yun? Kasi nasanay sila sa mga ganyang klaseng senador. Kung mapapansin nyo, si Senator Jinggoy at si Senator Amy Marcos is nakikinig lang. Di po ba? So parang hindi sila, siguro dahil binibigyan nila ng pagkakataon si Senator Rapi Tulfo, pero ano ba naman yung suportahan nila yung aligasyon dito ni Senator Rapi Tulfo na merong korupsyon. Pero itong si Senator Rapi Tulfo, pinaninindigan niya yung kanyang nakuhang impormasyon na merong korupsyon talaga, di ba? So, thousands, may mga allegation pa nga, hindi nga natanggap daw yung pera. Your Honor, we are there. We are validating all Then prove to us na walang korupsyon. Then sabihin nyo sa amin bakit ganito kalaking discrepancy. Pag napaliwanag mo ng maayos, then babawiin kung sinabi ko rito. Your Honor, Mag-apologize pa ako sa iyo. Pero unless hindi mo paliwanag, then I'll stand by what I said, may corruption. Sir, mag-imbestiga po kayo, sir. I'm not saying again, Ang problema kasi rito kay Secretary Galvez, hindi muna niya pinakinggan si Senator Rapi Tulfo. Ano ba naman yung sabi mo? Sige po, iimbestigahan po namin yan. Kasi dito parang tinatabla niya agad, sobrang defensive siya. Sinasabi niya walang korupsyon. Parang sinasabi niya 100% malinis yung kanyang organization, yung department na kanyang hinahawakan. Kahit naman sa departamento, merong korupsyon. Di po ba? Oo, siguro sa mga nasa taas mo, oo, walang korupsyon dyan. Pero doon sa pinakababa, meron yan. Imposibleng wala. Hindi mo naman kayang bantayan yan ng 24/7. At saka yung mga nasa ilalim na yan, sanay na yan. Marunong nang gumalaw yan. Alam na nila yung diskarte dyan na hindi sila masisita. Kaya nga dapat dito kay Secretary Galvez, huwag siyang masyadong defensive. Ayusin niya yung organization niya. Sabi nga ni Senator Rapi Tulfo, babawiin niya yung kanyang mga sinabi. Once i-prove lang ninyo na walang korupsyon dyan sa departamento nyo. Especially dito kay Secretary Galvez. corrupt. There is corruption here. Mag-imbestiga po kayo, sir. And dapat, head should roll dito. Meron talagang kalokohan dito. Hindi mo admit yun, sir, pero I'll stand by what I said. Maliban na lang, sir, kung ikaw ay nag-imbestiga at napakita mo sa amin, klarong-klaro na kung bakit ganitong discrepancy, then babawiin kung sinabi ko. Pero kapag hindi niyo po napakita na ipaliwanag na maayos, I'll stand by what I'm saying here, na there is corruption. And sa susunod po na hearing, pababawasan ko po yung budget ninyo. Dapat bigyan natin halaga yung buhay ng mga sundalo at mga polis natin. Huwag natin basta-basta na lang, sige, peace tayo, peace amnesty para, sorry. Totoo naman di ba? Dito ang nalagay sa alanganin yung mga sundalo at pulis natin. Sila yung nakikipaglaban Kaya nga merong amnesty inaalok ang gobyerno para nga naman itong mga government troops natin is hindi na malagay sa alanganin para wala ng gulo. Kaya nga nagbabayad ang gobyerno ng amnesty dyan sa mga rebelding Moro para hindi na umabot sa punto na magkaroon ng gulo. Pero ang nangyayari ginagatasan pa itong amnesty yung inaalok ng gobyerno. Ang gumagatas pa rito is, yung nga sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, itong mga nasa ilalim ng National Defense and Security. Naintindihan nyo? Sila yung dapat gumawa ng paraan para matigil na yung kaguluhan dyan especially sa Mindanao. Diba? Pero sinasamantala rin nila. Sila rin yung nananamantala para kumita pa sila. Pero ang nagiging sanction nun o yung nagiging resulta nun ay yung mga government troops naman natin na napapalaban. Pero mo 26,000 na surrenderies. Kung titingnan mo kung per person dyan is sumurrender is may isang baril. So dapat 26,000 din yung baril na makukuha ng gobyerno
Ngayon, sinabi nga ni Secretary Galvez, yung ibang combatant daw dyan, 5 yung barel. So, dapat mas mataas pa nga dapat yung makuha. Kasi kung combatant ka, isang mahaba, isang maiksi ang dala mo. Di ba? Isang, sabi natin, Armalite, isang pistol. Kaya nga, hindi nagtatalik yung sabi ni Senator Rapi Tulfo is may korupsyon. Pero yun nga, paninindigan pa rin ni Secretary Galvez na wala raw korupsyon. Paninindigan din ni Senator Rapi Tulfo na may korupsyon. At kailan i-prove to ni Secretary Galvez. Again, para pagkakitaan. And again, I'm not saying it's you. Huwag ko kayo maging masyadong defensive because I'm not referring to you. I'm referring to the body, to the organization na nagpo-process nitong pagsusurrender na para sa akin, paninindigan ko, pinagkakitaan. Hindi ho kayo naawa sa mga sundalo, hindi kayo naawa sa mga polis. Sir, I beg to disagree na pagkakitaan po sa yung decommissioning because I myself really implementing this. I would like to really to... Then show me proof. Kasi pag I will show nakita ka sa proof, akin ng proof, then babawiin ko I will show proof, sir, your, sa susunod na hearing. yes, I will show proof that we are not corrupt.